umaga na naman po mga kapatid sa Panginoon. Pinagpalang araw. God bless po lahat sa atin. Welcome Holy Spirit sa ating po mga buhay. Glory to Jesus. Kumusta po ang ating araw ng mga paglilingkod sa Panginoon? Hallelujah. Glory to Jesus. At kumagabay sa atin, tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah. Let us declare, I am blessed, I am blessed. Lunes na naman mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Sa itaas ang tanging mong gawin. Isa na namang mainit na pagtatalakayan ng salita ng Panginoon. Salubungin natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin. Salamat sa Panginoon sa isang masiglang umaga ng Lunes. I am blessed, I am blessed. Good morning po sa inyo pong lahat dyan. Kila Dr. Joseph Pascual ng City Health Office ng San Jose City, sa ating mga kapatid dyan sa Panginoon. Kila Nanay Julieta sa Pigaw, kay Sister Marilu Ramos. Magandang umaga po kay atin Annabella Disagon ng General Trias Cavite. Isang pinagpalang umaga sa ating lahat. At syempre sa ating mga kapatid sa Panginoon na naglilingkod sa Diyos na walang sawang sumusubaybay. Hallelujah! Tingig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Bless na bless ang araw ng Lunes. Sa puso mo, mapagkailanman. Tingig sa Kumusta po kayo lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon? Hallelujah. Excited ba kayo sa araw na ito? Isang mainit na araw ng Lunes. Hallelujah. Siyempre, bago natin pag-usapan ng mga bagay po na dapat natin pag-usapan ngayong umaga, welcome po muna sa Banal na Espiritu Santo. Purihin natin ang Panginoon Diyos at magpasalamat po tayo sa isang masaganang araw. Masaganang pag-iingat ng Panginoon Diyos at hindi siya nagsasawang tayo sa man at gabayan sa ating mga buhay. mula sa Diyos. Tinig sa itaas. Dahil siya'y tunay. Salamat Panginoon, salamat Holy Spirit, salamat sa ating lahat yan. Ako na, grabe. Okay, kumusta po kayo dyan mga kapatid natin? Patuloy po na ika nga po sa paggising sa umaga excited. Hallelujah. Lahat ng excited magsabing I am blessed, I am blessed. Isa na namang matagumpay na araw para po sa ating lahat. Salitang buhay sa puso mo, magpakailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang Good morning mga kapatid sa Panginoon dyan, sa ating mga kapatid dyan na talaga naman paggising pa lang sa umaga, nagpupuri na sa Panginoon. Hallelujah. At syempre, kumusta kay Sister Melanie, Melanie Menjoro, kumusta po? At siya po ay nakapanganak na. Hallelujah. Glory to God. Good morning kay Sister Sandra Yamaguchi. Naku, mainit ang araw nito. Mainit ang araw nito. Bakit po kanyo? Eleksyon po sa ating bayan, mga kapatid. Magandang umaga po from Melbourne, Australia, kay Sister Norma Bedford, kay Lydia Luner ng United Kingdom. Salamat sa Panginoong Diyos. Hallelujah. At syempre sa mga kapatid po natin dyan na namimiss po natin sa ibang bansa. Kumusta na po yung mga kapatid po natin dyan na nagsasawa na. Huwag po kayong magsasawa sa salita ng Panginoon, lalo na po yung mga taga Saudi Arabia, kay Sister Joy Eugenio, yung pong mga nasa kapatid natin na nasa Qatar, sa Canada, at syempre sa Amerika. Maraming pong salamat. This is the time na lalo po tayong mag-alab sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ay, good morning Ate Jessica. Mukhang na-miss ka namin kahapon. Glory to Jesus. Eleksyon sa ating bayan ngayon, tayo po ay manalangin na ang mailagay ng Panginoong Diyos ay ang mga tamang tao, yung mga tamang tao na talaga po namang maglilingkod ng tapat sa ating bayan. At syempre, una sa Panginoong Diyos. At tayo po magpapasimula na sa isa pong panalangin ngayong umaga. Salubungin natin ang araw ng Lunes na bless na bless. Masaya na naman ang umagang ito. Good morning po sa inyong lahat dyan. Nako. Glory to Jesus.
tinig na mula sa Diyos. O sige po, tayo po ay mananalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po ngayong umaga, lunes na kami pinagpala mo na naman. Salamat sa iyong pag-ingat. Salamat Panginoon sapagkat kami ay malakas at pinagaling sa mga karamdaman. Salamat Panginoon Diyos sapagkat kami ay iyong iniingatan. Salamat Panginoon Diyos sa mga buhay na pinagkakalob po sa amin at sa mga biyaya at pagpapala na sa kabila ng matinding krisis ng mundo ay patuloy ka pong nag-iingat at gumagabay sa iyong mga anak. Linisin mo po kami ng iyong banal na dugo Panginoon. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming mga pagkakamali at sa lahat ng aming mga pagkukulang. Patawarin niyo po kami Panginoon Diyos kung kami minsan ay nakakaranas ng panghihina pero kami umaasa na kami ay iyong pinapalakas. Patawarin kami sa mga kasalanan sinadya man o hindi Panginoon at tunay po Diyos na ito'y pinagkakatiwala po namin sa iyong makapangyarihang kamay Panginoon, sa iyong makapangyarihang pangalan. Salamat sa iyong pangakong salita Panginoon na kapag kami ay nangungumpisal sa iyo o Diyos sa lahat ng pagkakataon sa bawat araw ng aming buhay kami ay iyong pinapatawad. Ikaw ay tapat na tunay na matuwid na kami lilinisin sa lahat ng aming kalikuan at dumadalangin po kami sa makapangyarihang banal na Espiritu Santo na kami ay samahan at ingatan ngayong araw na ito ng buong sanlinggo Panginoon. Hallelujah. At tunay nga po Diyos na kung wala po kami sa iyo Panginoon ay wala po kaming magagawa. Samahan niyo po kami at pakaingatan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin, lalo na po ngayon na mahaba ang bakasyon Panginoon. Hallelujah. Balutan mo po ng iyong banal na dugo ang iyong mga anak sapagkat kakaiba po ang panahon ngayon. Hallelujah. Samahan kami ng iyong makapangyarihang kamay. Huwag mo po kami pababayaan. Pinagkakatiwala po namin ng aming lakas ng aming bansa, lalo na po ngayon ang araw ng halalan Panginoon. Pinagkakatiwala namin ang bansang Pilipinas sa iyong makapangyarihang kamay. Hallelujah. God, i-direct mo kami, gabayan mo ang aming mga isip, ang aming mga puso, O Diyos, na hindi kami madaya, Panginoon, sa aming pong pananampalataya. Hindi kami madaya sa aming paniniwala. Hallelujah. At maluklok ang mga tamang tao na nararapat, Panginoon, sa konseho ng aming pamahalaang barangay sa buong Pilipinas. Ikaw po, O Diyos, ang maggabay. Ikaw ang magbigay ng liwanag sa aming kaisipan at mataas ang iyong banal na pangalan sa panahon po ng halalan sa aming bayan. Ingatan niyo po ang aming bansa, ang aming Pangulo at ang marami pang mga tao sa mundo bago po maging huli ang lahat ay makakilala ang marami sa pamamagitan ng mga pangangaral ng iyong banal na salita. Pakasamahan mo kami, O Diyos, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. To God be the highest glory. Magandang umaga po sa inyo lahat dyan. Good morning, Pastor Amir na Masiglat ng Concepcion Tarlac. At maging kay Pastor Abraham Kalikan na Santa Maria, Bulacan. Kumusta po kayo dyan? Kay La Pastora Librel, kay Ate Roxana Nunez, kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija, kay Sister Sandra. Maraming salamat. Kay La Brother Danny sa Pigaw. Sa ating po mga kapatid dyan sa Panginoon, kay Santiago Mirano Valdez na mukha yatang lumipat ng lugar. Wala na po siya sa palayan. Siya po ay naroroon na sa Sison, Pangasinan. At syempre kay Ate Edelina Rosena ng Taiwan. Magandang umaga, Pilipinas. Na mula sa Diyos. Ayan, tayo po ay magpapasimula na pong mag-aral. Naku, mainit tong araw na ito. Lunes na Lunes, ha? Siyempre, hindi po maiwasan at talaga namang nakakagulat, ano? Kagabi po ay medyo naharang po kami kagabi pag-uwi. At may mga nagbabantay sa bawat sulok na isang barangay na kami pinagatid ng mga kapatiran galing po sa isang dinner fellowship. At ako po'y nagulat, mainit ang labanan ng barangay. Barangay level pa lamang ito. Nako, kaya hindi nakakapagdating sa national level. Pero anyway, salamat po at idalangin po natin sa Panginoong Diyos. Idalangin po natin sa Panginoong Diyos na ang Diyos po'y makialam sa halalan ng ating bansa. Ang Diyos ay makialam sa sitwasyon na ito upang ang ating bayan ay mapabuti. At upang maging maunlad ang bawat isa. Talagang ito na lamang po maasahan po natin na tayong mga mananampalataya, praise God, ay siyang magiging backbone ng ating bansa. Wala tayong gagawin kundi manalangin at ipanalangin ang ating bayan para sa kaluwalhatian ng ating Diyos na buhay. Kumusta po ang ating araw ng pagsamba kahapon? Nako, napakasaya. Happy Pastors Month po para sa lahat ng mga kapwa manggagawa na patuloy na naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at nagpaparangal. Congratulations po sa inyo pong lahat at sa mga church members na nag-appreciate ng kanilang mga pastor. Glory to Jesus. Salamat po sa inyong lahat dyan sa pagmamahal po ninyo sa mga manggagawa ng Panginoon na walang sawang naglilingkod at nag-aalaga at kumakalinga po sa inyong lahat dyan.
Good morning po kay Brother Ernesto Singka. Good morning po sa inyong lahat dyan. Sa mga taga Metro Manila, from Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga taga South Cotabato. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong panonood sa mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre sa mga taga Canada. Good morning po sa lahat ng taga Canada dyan. Kay Sister Lenny Soto at sa aking mga kamag-anak dyan na nasa Canada. Praise God, purihin ang Diyos na buhay. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, hindi po tungkol sa halalan. Hayaan po natin ang Diyos na magluklok. Ang pag-uusapan po natin ay ang patungkol sa salita ng Diyos. Yung ating po lang ginagawa ay tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon. Ano po? Good morning po kay Pastor Andres Ventura ng Cabiao, Nueva Ecija. Happy Pastor's Month po sa ating pong mga kapwa manggagawa, no? Sa pagtatapos ng buwan ng Oktubre, ito pong isang mahaba-habang selebrasyon para sa mga kapwa natin manggagawa. Ang napapansin ko lang ay tayo ay hindi binabati ng mga politiko pagka sa panahon natin. Mabuti pa yung sabi nga ay sana mapapasana all ka na lang. Mabuti pa iba, binabalandra sa tarpaulin yung mga pagbati nila doon sa mga relihiyon. Pero pagdating po sa atin, walang nagtatarpaulin sa atin. Real talk lang tayo. Okay? Kaya nga, ito tayo na lang magbatian mga kapwa lingkod ng Panginoon Diyos. God bless po sa ating lahat dyan kay Brother Ray Nebrida. Oy, kumusta po kayo dyan? Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa Diyos na buhay na makapangyarihan. At tayo po lahat dito ay pagdating ng umaga ng Lunes, medyo excited po. Siyempre, na-recharge po tayo. Araw ng pagsamba sa Panginoon. Recharge tayo. Full pack tayo sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Nakakatuwa po kagabi. Nagulat po talaga ako. Pero anyway, nababanggit ko lamang po ito. Basta ipanalangin po natin ngayong araw kung sino po ang ating iboboto ngayong araw na ito sa ating halalan sa ating bayan, mga kapatid. Okay, tayo po mag-usap po. Dito meron po tayong babasahin ay marami po ang affliction ng mga matuwid or the many are the afflictions of the righteous. Nakakaranas po din ng mga pagsubok, kapigatian, kasawian, kahit na ang mga hinirang o mga tinawag ng Diyos ay hindi ligtas sa mga pagsubok na darating na inihahanda ng Panginoon. Minsan magtataka po tayo, bakit ba kailangan natin dumaan pa dito? Naging tanong ko na rin po yan noong marami pang panahon. Sa mga nagdaan at paglipas ng panahon, na itanong ko na rin sa sarili yan, bakit nung ako ay nagpaka-Kristiyano, at nagpakatotoo sa paglilingkod sa Panginoon, bakit parang mas lalo yatang dumami ang problema kaysa noong wala sa pagiging Kristyanismo? Naging tanong ko na po riyan. Subalit nagkaroon po ng kasagutan at malinaw po sa salita ng Panginoon Diyos kung bakit tayo ay nakakaranas ng mga kasawian o kapighatian sa ating buhay bilang mga mananampalataya at tagasunod ni Kristo. Doon nga po sa mga balita po naririnig po natin sa pagsubaybay po sa gitnang sa kaguluhan, sa gitnang silangan, ay meron po isang nag-comment na the most persecuted people in the world is Christianity. At bakit kaya? Bakit po kaya? Sir, well, pag-uusapan po natin yung ilang bahagi. Hindi ko man po maibigay sa inyo ng buong-buo ang inyong inaasahan. Subalit, isa lamang po ang aking pananampalataya sa pagkakataong ito. Ipaunawa po ng Panginoon Diyos ang mga salita niya na ating pong pag-aaralan ngayong umaga, mga kapatid. Ito po'y gawin nating masaganang almusal ng ating kaluluwa, ang mga salita ng Panginoon Diyos. At syempre, God bless po sa ating mga kapatid dyan na talaga namang walang kasawa-sawa, walang kapagod-pagod. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, I declare and I decree in the mighty name of Jesus na puspusin at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos sa inyong pagtsatsaga sa panonood at pagsubaybay ng ating pong programang Tinig sa Itaas. Hallelujah! Okay, babasahin ko po ang ilang mga talata sa Biblia. Basahin ko na po sa inyo sa aklat ng Hebrew chapter 11. Magsisimula po ako sa verse 33. Hallelujah. Ito po ang ating pong babasahin. Ang book of Hebrew chapter 11 is all about faith. It's all about yung mga magigiting ng mga anak ng Panginoon Diyos na dumanas ng mga matitinding paghirap sa kabila ng kanilang paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Subalit ito po yung kabuuan. Pag binasa po natin ang buong aklat ng Hebrew chapter 11, medyo mahaba-haba po ito ng kaunti. Pero salamat sa Panginoon sapagkat ang mga salita ng Panginoon Diyos ay nagtuturo sa atin na sa kabila ng maraming problema, sa kabila ng maraming pagsubok, ay dapat tayong laging matatag sa ating paglilingkod habang hinihintay natin ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo.
Okay, dito po sa talatang 33, Kapitulo 11 ng Aklat ng Hebreo, ay ganito po ang nakalagay. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, take note, pinag-uusapan po is all about faith. Dito po sa ating pinag-aralan, bakit nakakaranas, how many are the affliction of the righteous? Ito po yung ating topic for today. Bakit kaya nakakaranas pa tayo ng mga kasawian, kapigatian, persecution, sa kabila na tayo ay nananampalataya sa ating Panginoong Diyos? Bakit nga ba? Okay, ito na po. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaharian. Namuhay sila ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. At napaamon nila ang mga leon at napatay ang naglalagablab na puwet, nakaligtas sila sa tiyak na kamatayan. Bagamat sila'y mahina, ngunit binigyan ng Diyos, hallelujah, binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan, at natalo ang hukbo ng mga dayuhan. At dahil sa pananampalataya sa Diyos, ibinalik sa ilang mga babae ang kanilang mga mahal sa buhay na namatay matapos ang mga ito yung buhaying muli. May mga tumangging sila'y palayain. Ito po yung masarap na bahagi dito sa binabasa natin. May mga tumangging sila'y palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang sila'y muling buhayin at magtamo ng mas mabuting bagay. Mayroon namang hinamak at hinagupit at mayroon ding ibinilanggong nakakadena. Ang iba ay pinagbabato, nilagari sa dalawa at pinatay sa tabak. Ang iba'y nagdamit ng balat ng tupa at kambing at ang iba'y namumulubi at ang iba'y inapi at pinagmalupitan. Hindi man karapat-dapat sa kanila ang daigdig, nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan at nagtago sila sa mga yugib, sa lungga, sa lupa. Hallelujah! At dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang pinangako sapagkat may mas, ito ho ang gusto kong bigyan ng punto. Bagamat hindi nila natanggap ang plano ng Diyos para sa atin upang sila'y maging ganap at malibang kasama tayo. Ulitin ko, bagamat sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila nakamit o natanggap ang ipinangako. Ang Diyos po ang magpala sa kanyang napakayamang salita ngayong umaga ng Lunes. Ito pong binasa po natin ay yung pong mga kasaysayan po ng mga tinatawag na mga the father of faith, si Abraham, si Moises, sila Joshua at marami pang iba na dumanas po ng matinding kapigatian sa kabila. Ulitin ko, sa kabila ng pagsunod sa Panginoon, sa kabila ng pagiging matapat sa Panginoon, ay nakakaranas pa rin ng mga matitinding pagsubok. At ito isang malaking question sa ating pong mga mananampalataya, mga kapatid. Isang malaking katanungan na nagiging question mark sa ating kaisipan. Dahil lang nagiging katanungan ni Babe, bakit ako'y nakakaranas ng mga ganito? Akala ko ba pag nag-born again ako, akala ko ba pag naging tagasunod ako ni Kristo, akala ko ba pag nagbago na ang buhay ko, sumunod ako sa Panginoon, sinuko ko ang buhay ko sa Panginoon, ay magiging maayos at maganda ang buhay natin dito sa lupa. Sa lumang tipan, sa Old Testament, nangako po ang Diyos ng pagpapala at kasaganaan kapag sinunod po natin ang kanyang mga salita. Okay? Ulitin ko, ang Old Testament book ay nangako, ang Diyos ay nangako sa lumang tipan ng mga pagpapala at kasaganaan sa mga susunod sa kanyang mga kasulatan. Subalit sa kabila nito, sa pagkabila ng pangakong ito, yung realidad, yung binasa po natin sa Hebrew chapter 11 verse 33 hanggang 38 to 39. Hallelujah. Sa kabila ng pangakong ito ay hindi tayo ligtas sa mga afflictions. Ano ho ba yung afflictions na binabanggit ko po kanina pa? Ito po yung mga kasawian, kapaitan, kabiguan, persecution. Hindi po tayo ligtas. Kaya nga po tayo ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos sapagkat hindi tayo exempted sa mga ganitong klase ng pagsubok, sa mga ganitong klase ng panlalait, lalo na kapag ang isang tao ay naging masugid na tagasunod ni Kristo. May plano ang Diyos sa kabila po ng lahat ng ganitong kalagayan po natin. May plano po ang Diyos kung bakit tayo pinapadaan sa ganitong sitwasyon. Hindi man natin gustuhin, hindi po natin ito maiiwasan. Kahit po sino ba naman tao ang nangangarap na siya ay makaranas ng kapigatian, sino ba naman tao ang gusto na siya ay nahihirapan, wala pong mga nasa matinong kaisipan na mag-iisip na gusto niyang dumaan sa ganito. Subalit bilang mananampalataya, kapag tayo ay pinadaan ng Panginoon Diyos sa ganito pong kalagayan, hindi po tayo makapipili ng ating daraanan. Nakatakda po ang lahat na dadaan sa pagsubok ng Diyos.
Hindi porke tayo po ay namumuhay bilang isang mananampalataya o matuwid sa paningin po ng Panginoon Diyos dahil sa ating pagsunod, hindi po tayo ligtas sa mga trouble ng buhay, hindi tayo ligtas sa mga paghihirap, dahil meron pong mga pagsubok, sabi nga, mapalad ang lahat ng pinag-uusig ng dahil sa pagsunod natin sa Panginoong Diyos. Mapapalad kung tayo inaalipusta. Dito po sa ilang pong mga talatang babasahin po natin, hindi nangangalungan tayo ay may pananampalataya ay hindi na tayo dadaan doon sa mga persecution nito. Hindi porke tayo mananampalataya ay magiging relax na po tayo, mga kapatid. Ano? Lalo po sa panahon ito. Alam nyo, nakakalungkot nga po, nakakalungkot. Mga kapatid, kung maunawaan lamang po ng lahat ng mga Kristyanismo yung totoo pong nilalakaran po natin bilang mga mananampalataya. Lalo na po itong panahon na ito. Ito pong okasyong ito, ay nakakagulat po na sitwasyon. Sa totoo lamang po, ay hindi naman masamang alalahanin po ang mga patay po. Pero sa totoo lang, ay wala na po itong maidudulot na maganda po sa atin. Maaaring po ako pag-isipan po niyo hindi maganda, pero sorry po mas magandang pagtuunan po natin ng pansin. Ito pong mahabang bakasyon natin, pagtuunan po natin ang mga mahal natin na nabubuhay pa hanggang ngayon at ibuhos po natin ang pagkalinga at pagmamahal at pag-aalaga po sa kanila. Well, bakit ba dumadaan ng mga Kristiyano sa ganitong klase ng pagsubok sa kabila po ng lahat? Alam nyo ang binigay ng Bible ng mga halimbawa. Magbibigay po ako sa inyo sa Aklat ng Gawa, chapter 14, verse 22. Ito po ang nakalagay, mga kapatid. Pinalalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Daranas muna tayo ng maraming kapighatian, hallelujah, upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad. Ito po nung ipinapangaral po ang salita ng Panginoon, binibigyan nila ng encouragement nung araw sa panahon ng mga apostol. Matindi po pag-uusig po nitong unang panahon. Alam nyo, isa sa kasaysayan na nakita ko doon sa history, nung panahon Emperor Nero. Lahat ng mga mananampalatayang sumunod kay Kristo. Wala na po ang Panginoon, nag-resurrect na po siya, bumalik na po siya sa langit doon sa kaharian ng Diyos Ama, at naupo sa luklukan ng trono ng biyaya at kasaganaan. Nakakagulat na kung kailan sumunod yung mga tao sa ating Panginoong Jesucristo, saka naman nakaranas ng matinding paghihirap. Ay isa sa mga hinahangaan kong history ay nung panahon ni Emperor Nero, during the Roman Empire, nung pagsakop nito sa Jerusalem o sa Israel. Grabe po ang nangyayari sa mga Kristyanismo at ito'y napapanood po ninyo sa YouTube. Mga taong pinapakain sa leyon, nagagalak pa sila sa kabila na sila'y nakakaranas ng ganitong klase ng mga pag-uusig, sila'y na-excite pa. Sa panahon po ngayon, maniwala kayo, salita pa nga lang, masama na ang loob, hindi pa pinapakain sa leyon yan Yung ibang mga Kristiyano ngayon, nakareka, pagka naitutuwid, napapagsabihan, napapangaralan, pag hindi gusto ang sermon, ikaw ay lalayasan. Pagka hindi gusto yung pinapangaral, ikaw ay lalayasan. Kaya malayong malayo po sa kasaysayan ng unang panahon, after the resurrection of Jesus Christ, matindi pong pagsubok ang kinaharap ng mga lingkod ng Panginoong Diyos, matinding kapigatian, matinding kahirapan ang dinaanan ng ating mga kapatid noong unang panahon. Pero sa panahon ngayon, konting bagay lang, sa totoo lamang, hindi po tayo makalampas sa isang simpleng pagsubok na dumadaan po sa ating mga buhay. Hindi po tayo exempted dito. Dinaanan ko rin po ito, mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon, sa paglipas po ng panahon, unti-unti po tayong nakakaramdam. Hindi man po ganap. Ulitin ko, lahat po tayo ay nasa proseso. Lahat po tayo ay tinuturuan ng Panginoon hanggang sa maging ganap, sapagkat ang inaasahan po natin ay hindi lang dito sa lupa, kundi yung buhay na walang hanggan. Kaya ang gagawin po natin dito, yung nangyari po dito sa panahon ng mga apostol na nakakaranas sa matinding pag-usig, pinapalakas nila ang loob ng mga alagad at pinapayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Bakit po ba tinuturo sa atin ng stand still and see the salvation of the Lord? Naging salita ito ng Panginoon Diyos kay Moises. Stand still and see the salvation of the Lord. Sa kabila ng matinding kahirapan, daraanan po ng bawat isang mga kapatid. May naghihintay po sa ating dakila at higit na karangalan na naghihintay po sa atin kung tayo po ay matututong magtiyaga. Ang problema lang, may mga Kristiyano po tayo, kahit po ako, dinaanan ko po ito. Pag walang nagpapalakas ng loob, talaga pong nakakapanghina, mga kapatid.
Pag walang nagsasabi sa atin na magpatuloy tayo sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat sabi naman ng Diyos in 1 Corinthians 10:13, walang pagsubok na ibinigay ang Diyos. Ang Diyos ay tapat, hindi po siya nanunubok. Tayo po'y dadaan dito at ang Diyos ay tapat. Hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Tapat siya, tayo ay sasamahan at tutulungan sa panahon ng mga kapighatian. O sige, tingnan po natin yung iba pong mga talata, mga kapatid. Dito po sa aklat ng 2 Corinthians chapter 6, 9 and 10. Sa ikalawang Korinto, mga kapatid. Hallelujah. 6, 9 to 10. Ganito po ang nakalagay. Babasahin ko po sa inyong mabuti. Itinuturing na di kilala, gayong kami kilalang kilala. O babasahin ko muna sa verse 8 para mas malinaw. Naranasan naming maparangalan at siraan ng puri. Ang laitin at papurihan, kami itinuturing na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Itinuturing na di kilala, gayong kami kilalang kilala. Itinuturing na namamatay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami, subalit hindi kami namamatay. Inari kaming nalulungkot, ngunit laging nagagalak. Mukhang naghihirap, ngunit pinapayaman namin. Ang marami na parang walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Victory! Ito po yung isang masarap pakinggan sa pangangaral po ni Pablo, ni Apostol Pablo. Marami siyang pinagdaan ng hirap, nilalait, sinasaktan at ilang beses pinagtangka ang patayin, subalit nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po kung naging matatag lamang po tayo nung una, siguro kung napag-aralan po na po natin ang buong buo noon na, marami po tayong pagsubok na mapagtatagumpayan sapagkat hanggat tayo nabubuhay sa mundong ito, inilalaan po tayo ng Diyos, hinuhubog tayo ng Diyos, anuman ang problemang dumaraan po sa atin, ito'y bahagi ng ating paglago bilang Kristiyano. Kapag walang nagpapalakas ng loob natin, mga kapatid, sa totoo lang, manghihina po talaga tayo. Nung ako po'y dumaan, ito po'y personal kong karanasan. Nung ako'y dumadaan sa panghihina, ito po yung mabigat ini-encourage, walang nag-e-encourage po sa akin nung araw. Nung ako'y dumadaan sa mga problema at unti-unting bumabagsak ang aking buhay Kristiyano, lalo akong pinanghina ng loob at walang nagpapalakas ng loob sa akin. Bakit? Alam niyo po ba ang sitwasyon? Imbis na palakasin ng loob niyo, sasabihan ka pa, ay yan si Alex, wala yan, walang kwenta yan. Ito po'y nagmumula pa mismo sa bibig ng mga kapwa mananampalataya na imbis na nagpapalakas ng loob natin, imbis na magbibigay ng encouragement sa atin, ibabagsak pa tayo, mga kapatid. Oh no! Hallelujah! Ito po yung masakit na realidad sa panahon po natin na dapat tayo'y nagtutulungan, hindi nagsisiraan. Alam niyo, kapag ka nakakaranas tayo ng panghina, makakarinig ka ng negatibong bagay, nako, maniwala kayo, matutuluyan tayong malublob sa apoy ng impyerno kapag ka ang magpapayo sa atin, tayo'y kakantsawan at lalaitin at ika nga ay aalipustain at pagsasalitan pa ng hindi magaganda. Maniwala po kayo, pabagsak po ang buhay ng bawat isa. Kaya masarap basahin po talaga ang Biblia. Kaya sasabi nga po dito ni Apostol Pablo, naranasan namin ilang beses na kami muntik patayin, naranasan namin kami batuhin, laitin at pagsalitaan ng mga masasama. Salamat sa mga aral at karanasan ni Apostol Pablo sapagkat sa panahon nila Apostol Pablo, matinding persecution nung after the resurrection of our Lord Jesus Christ, matinding persecution ang inabot ng mga Kristiyano nung panahon ito. Subalit, sa kabila ng kapigatian, lalo na yung mga ipinapakain sa leon, alam niyo po ba kung ano sinisigaw nila? Victory! Mamaya makikita po natin kung ano po at bakit mas excited pa sila kapag sila'y binibitay ng dahil kay Kristo. Yung unang mga Kristiyano, natutuwa at sumisigaw pa kapag binibitay dahil kay Kristo. Ngayon, sa panahon nating iba, kapag ka may nilalait na mga lingkod ng Diyos, kapag may mga nilalait ng mga Kristiyano ng alang-alang kay Kristo, ang tingin ng iba, masama tayong mga Kristiyano. Kapag ka mapangit ang reputasyon sa tingin ng iba, kapag ka pangit ang reputasyon po natin sa paningin ng marami, ang tingin ng mga nagmamatuwid sa kanilang sarili ay masasama tayong mga tagasunod ni Kristo. Well, mga kapatid, maraming salamat sa Panginoon Diyos sapagkat sa ating pag-aaral dito natin makikita na kapag tayo ay nakakaranas ng pag-uusik, ibig sabihin may naghihintay sa ating matinding
at napakagandang lugar na inihahanda ng Panginoon katulad ng mga unang Kristiyano, sila'y galak na galak habang sila'y naghihirap sa kabila ng kanilang pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Sa panahon natin, in our modern day, kapag kami nilalait at matindi ang persecution, ang question kaagad ng iba, bakit siya pinag-uusig? Siguro masama siyang tao. Bakit siya nakakaranas ng kahirapan? Siguro minamalas siya. Kapag tayo'y sumusunod sa Panginoon at naihingi natin ng tawad ng ating pagkakamali at sumusunod tayo sa Panginoon, kapag sumunod ang persecution, humanda ka sa kaluwalhati ang naghihintay sa iyo. Victory! Hallelujah! Iba yung persecution na sumusunod ka kay Kristo, iba yung persecution na sinusunod mo ang mundo. Magkaiba po iyon, mga kapatid. Yung mga nakakaranas ng persecution dahil sa ating kasalanan ay ibang usapan po yun. Nasa Biblia din po yan. Hindi baling usigin ka, hindi baling laitin ka, hindi baling hamakin ang buhay mo nang dahil sa paglilingkod mo sa ating Panginoong Diyos. Hindi tayo exempted dito at doon naman sa mga hindi sumusunod sa Panginoon at inuusig ka ng dahil sa kapalpakan, ng dahil sa kabalbalang pinaggagawa natin sa buhay, hindi ho tayo dapat tawag doon, huwag kang magdaramdam. Pero kung ikaw ay inuusig ng dahil para sa kaluwalhatian at pagsunod natin sa Panginoong Jesucristo, magalak ka kapatid sapagkat naghihintay sa atin ang kaharian. Hallelujah! Glory to Jesus! At itadagdag ko pa po sa inyo, sa 2 Timothy chapter 3, verse 12 to 16, mahaba po itong babasahin kong talata sa Bible at ako po tuwang-tuwa dito habang pinabasa. Mas nakakapagpalakas na loob. Marami po tayong nararanasang pangalipusta. Marami, hindi na po bale. Alam niyo po ba isang nararanasan ko kung bakit ibinabahagi ko rin ito at kinukwento po ang ilang bahagi ng buhay ko sapagkat ito po yung nararanasan ko. Marami hanggang ngayon, tayo ay pinag-uusig at inilalait at inaalipusta at ang palaging tinitingnan ng karamihan ay ang ating nakaraan. Hindi nila tinitingnan kung ano ang paparating na future na magandang plano ng Diyos na nakakalimutan ng iba. Tandaan po natin, ang Diyos ang huhusga, ang Diyos ang magsasabi ng ating destinasyon, hindi ang mga tao sa ating kapaligiran. Kaya kung nakakaranas man po tayo nito, nung una, maramdamin po talaga tayo, halos makipagpatayan tayo, halos makipagbasag ulo po tayo dahil sa matinding persecution, pero unti-unting binago ng Panginoon ng ating kaisipan. Ngayon, kapag nakakaranas po tayo ng persecution, umaasa ako, damihan nyo na sapagkat dumadami ang bigas na dumarating sa atin habang tayo'y pinag-uusig. Maraming biyayang dumarating kapag tayo'y pinag-uusig. Sapagkat nagbibigay ang Diyos ng reward sa atin kapag tayo'y nagtatagumpay sa bawat klaseng kapigati ang ating dinaranas sa ating mga buhay. Noong araw nagdaramdam ako, sabi ko, Lord, parang ayoko nang maglingkod sa tindi ng persecution na inaabot ko. Ano bang kasalanan ko sa mga taong ito? Ang alam ko, nagkasala ako sa Diyos, kaya sa Diyos ako hihingi ng tawad. Pero yung mga nag-uusig, nagugulat ako, nagtataka. Sabi ko, anong kasalanan ko sa inyo at ginaganito niyo ang aking buhay? Naku, halos makipagbasag ulo po tayo nung araw. Pero salamat po sa Panginoon, tinuruan tayo, ginabayan tayo, at may ginamit ang Diyos na mag-i-encourage po sa atin para magpatuloy. At ito na po ang nangyari sa ating buhay nung araw. Sabi ko, Lord, kapag inuusig ako itong mga pag-uusig na to, gawin mong tinapay. Nangyari, may kasama pang palaman. Hallelujah! Totoo po itong nangyari mga kapatid at iyan po ay isa sa aking mga patotoo. Nung una halos magiba ako, nung una halos panginaan ako. Kapag ako tuwing babalik, ilang beses po akong nag-backslide dahil pinanghihinaan po talaga, mahina ang kapit ko noon sa pananampalataya. At dito ko hinubog ng Panginoon hanggang sa nakita ko ang sarili ko nag-iisa at doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos. Natutunan ko siyang tawagin sa panahon ng aking pag-iisa at natuwa ako dahil binangon tayo ng Diyos mula sa kadustaan, binangon tayo ng Diyos mula sa kahirapan at ito na po ang nating nararanasan sa paglilingkod po sa ating Diyos na buhay. Sa panahon ito, napakasarap sabihin sa Diyos. Victory! Napakasarap sabihin sa kapwa mananampalataya na kapag tayo nakapagtiis at nakalampas sa mga pagsubok na ito. Victory! Sabi nga ng kasabihan, if we pass the test, we will get God's best. Victory! Hallelujah! Okay, babasahin ko sa aklat ng Timoteo kung bakit yung mga naunang tao, kapag binabasa po natin ito, makapagpapalakas po ito ng ating loob. Bakit po kayo? Ito po ang nakalagay sa aklat ng ikalawang Timoteo chapter 3, hallelujah, verse 12 to 16.
Gayon din naman ang lahat ng nagnanais, eto na. Gayon din naman 2 Timothy chapter 3 verse 12, paulit-ulit ko sasabihin para ma-record po ninyo at sundan po ninyo ako. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Samantalang masasama ay lalo pang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang din. Ngunit ikaw, ito po, nangungusap ang Diyos sa atin, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutunan mo at matibay mong paniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagtuturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan, uulitin ko, ang banal na kasulatan ay kinasiyan ang banal na kasulatan, hallelujah, ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At ang lahat ng kasulatan ay kinasihan Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama ng maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Hallelujah! Ito po yung masarap ngayon sa panahon niya. Kapag may nag-e-encourage po sa atin, sa kabila ng mga pagsubok at pag-uusig na dumarating po sa atin, maniwala po kayo, makararating tayo sa tagumpay na ito. Victory! Makakarating tayo sa pananampalatayang iniintay po natin yung pagbabalik ni Kristo. Lumalakas ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos na buhay. Hallelujah! Victory! Minsan naging tanong po natin to nung araw, hindi ko maintindihan bakit ang daming pagsubok. Akala ko ba nung nag-born again ako, akala ko magaganda ang buhay ko. Bakit yata parang lalong dumami ang aking kaaway nung ako ay nag-born again? Mga mga katanungan sa sarili ko nung araw, pero ngayon naiintindihan ko na kung bakit. Kailangan pala natin ito sa buhay sapagkat ito ang magdadala sa atin para masubok ang ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Dito napipurify ang ating buhay. Dito nasasanctify ang ating buhay sa kabila ng mga pagsubok. Tandaan po natin, nung dinaan ng Diyos sa pagsubok ang buong Israel, mula sa Ehipto, halos lahat ng mga naunang tao ay hindi po nakarating sa lupang pangako dahil sa kawalan ng paniniwala at pananampalataya sa Diyos. Pinadadaan tayo ng Diyos dito para hubugin ang ating puso sapagkat ang karapat-dapat lamang sa langit at sa kaharian ng Panginoon Diyos ay yung makakalampas sa matinding pagsubok sa buhay na ito. Para maging tayo totoo, purified, mapipure na Kristiyano tayo at magiging banal sa mga pagsubok na ito, pinababanal tayo at ginigising tayo ng Diyos sa kabila ng mga pagsubok ng buhay. Kung hindi ko pa nga po naranasan yung matinding kapighatian, kung hindi ko pa naranasan yung matinding kahirapan, hindi po ako magbubuhat ng bangko. Ibinabahagi ko lamang yung patotoo ng buhay. Kasi mahirap naman gumawa ng kwento dito. Sabi ni ganito, sabi ganito. Ay, kaninong buhay ang kinukwento mo? Buhay na nila. Pero ito pong naririnig po ninyo mula po sa inyong abang lingkod para sa kapurihan ng Diyos, hindi po para magbuhat ng bangko. Sinasabi ko lang, ito na po ay pinagdaanan po natin. Hindi ko po kailangan magmalaki sa inyo. Wala tayong ipagmamalaki. Ang sinasabi ko lang, mga kapatid, dumanas din po tayo ng matinding kapigatian. Ang masakit pa nga, ang mga persecutor pa natin, yung inaasahan mo na siya mag-dilip up sa iyo, yung inaasahan mo na siyang gagabay sa iyo, sila pa ang numero 1 kalaban natin sa paglilingkod sa Diyos. Wala pong nagme-mentor sa akin nung araw. Marami, tormentor. Walang nag-encourage sa akin nung araw, puro discouragement. Ang lagi kong narinig, wala yan, wala yan. Walang kwentang pastor yan, walang kwentang tao yan. Yun ang madalas kong marinig nung araw. Nagtataka ako, Panginoon, bakit? Bakit kung sino pa yung mga taong inaasahan mo, siya pa ang numero 1 kalaban mo sa paglilingkod sa Diyos? Isa po itong masakit na realidad, mga kapatid. Oh no! Isa po itong masakit na karanasan na mismong ang mga kapatid mo sa Panginoon ang unang-una mong kalaban sa paglilingkod sa Diyos. Oh no! Pagkatapos magsasabi sila ng praise the Lord, pero ang bunganga naman walang ginawa kundi manira ng kapwa. Oh no! Ito po yung realidad. Sinasabi ko lamang paparating na ang Panginoon pero marami pa rin ang hindi umaayos sa paglilingkod. Wala pa rin ginagawa kundi magwasak ng reputasyon ng kapwa nila tao, mga kapatid. Pero sa kabila nito, ito po'y nagpapalakas ng loob sa akin. Sabi ng Panginoon Diyos, ang magtiis hanggang wakas ay ligtas.
Makakaranas tayo ng kapigatian. Ilang beses sinagupit si Pablo. Nako, sabi ko, Lord, ilang beses pa ba akong hahagupitin ng mga dila ng mga taong ito? Walang magawa. Hanggang kailan ko titiisin ang mga paghirap na ito? Sabi ng Panginoon, hanggang ako'y dumating. Wow! Hallelujah! Glory to God! Victory! Iyon po yung masarap na encouragement. Kaya nung binasa ko itong 2 Timothy chapter 3 verse 12, naku, sabik na sabik sila. Sabik na sabik sila. Naalala ko tuloy sinabi ni Pablo, nananabik na akong makita ang Panginoon. Pupugutan na nga ng ulo si Pablo, nananabik pa. Ulitin ko, si Pablo nung pupugutan ng ulo, ang nasabi niya, ako'y nananabik na makita ang Panginoon. Tayo, napagsabihan lang talaga. Ito, inamin ko, nakaranas ako nito. Nakaranas din ako ng sinasabi ko. Kaya nga ho, nasasabi ko nito. Salamat sa Diyos, nakakagraduate na tayo rito paunti-unti. Hindi man ito ganap, hindi man bigla. Ang importante, may nangyayaring pagbabago. Super sensitive tayo nung araw na maniwala po kayo. Doon ako, lagi akong pinadaan ako ng Diyos sa isang matinding pagsubok ng pinakamasasakit na pag-uusig. Ang masakit pa nga mismong sa kuko ng mga kapatid natin sa Panginoon. Hallelujah. Doon tayo nakaranas ng matinding problema. Doon tayo nakaranas ng matinding pag-uusig. Naku, grabe talaga. Sabi ko, ano ba itong nangyayari sa ito? Noon dinaanan ko, parang gusto ko nang mag-resign sa pagkapastor. Parang ayoko nang magpastor sa tindi ng aking dinaranas sa kuko ng mga kapatid natin sa Panginoon. Nakakalungkot pong realidad, pero nung makita ko po itong mga talatang ito, ito po ang nagpalakas ng aking loob na lalong magpatuloy at lalong magpakatapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kumbaga sa ano, unting-unting namanhid yung aking balat. Ang ginagawa ko pong motivation ganito, pag maraming pagsubok, gawin mo itong bigas, mga kapatid. Pag maraming pagsubok, naku, Lord, meron na naman blessing. Pagka nakatapos ng isang pagsubok, ito'y persecution after persecution, ang kapalit nito ay blessing after blessing, favor after favor. Kaya nga nagtataka yung iba. Sabi nga nung dyan, naalala ko yung may nagtanong, may mga miyembro ba kayong nag-abroad? Noong unang panahon, naku, wala po kahit isa. Pero ngayon, salamat po sa Panginoon Diyos. Eto na, sa mahabang proseso ng paglilingkod, kagabi po, magkakasama po kami. Yung mga graduates po namin, mga tinuruan po namin mula sa Sunday School, tinuruan po namin, ginabayan, nagtiyaga, nagtiis. Ngayon po sila yung mga professional at may mga magagandang trabaho at naglilingkod pa sa Panginoong Diyos. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon. Kaya ang bawat nagtitiis pagdating ng panahon, maniwala po kayo, kapag may pagtatiyaga, may professional. Kaya ako po'y tuwan-tuwa sa Panginoon, nakuha sa tiyaga. Sabi ko, Lord, marami pa. The best is yet to come. Victory! Ay, grabe. Kaya sabi mo, Lord, totoo itong salita mo. Bakit? Minsan tinanong ko ito, many are the afflictions of the righteous. Bakit kaya maraming problema sa kabila ng naglilingkod? Hindi ba dapat ang sabi, pag naglingkod sa Panginoon, may kapayapaan? Nagtataka ako The God of peace is with us. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Bakit kaya nung ako'y nagpastorate, naglingkod sa Panginoon, para yatang dumami problema? Alam niyo, mas dumami pa nga ang kaaway ko, samantalang nung hindi ako naglilingkod sa Panginoon, tahimik lang ang buhay ko, ang kaaway ko lang sarili ko, ang kaaway ko lang tahanan namin, no? Wala akong masyadong kaaway no, siguro kaya akong bilangin, pero ngayon grabe, kahit saan ako pumunta, may kaaway ako. Kahit saan ako pumunta, may naiinis. Nagpapadala ang diablo ng mga tawag doon? Nagpapadala ang diablo ng mga nasisira ng diskarte natin sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Marami. Kaya sabi ko, wow naman. Hallelujah. Ay, nako. Kaya dumating po talaga sa point ko, parang ayoko na Ayoko na sana nung una. Sabi ko, Lord, ayoko na. Bakit naman ganito? Ang sakit-sakit naman. Ang kalaban ko mismo, nasa sariling bakuran. Ang kalaban ko mismo, yung mga naninira sa akin. Hindi naman unbeliever ang naninira sa akin Ang masakit ang naninira sa atin at nagpapabagsak mga believer din Yun po ang pinakamasakit na katotohanan, mga kapatid. Hindi po na tayo magmamalinis. Napakadami po niyan. Dito nga sa Facebook, alam niyo sa Facebook, minsan nga lang ako mag-post, babatikusin pa ako
Pero yung post nila, hindi ko pinakikilaman. Pero pag na-post ako, pinakikilaman ako. Ito ang masakit. Ang matitinding nagkukomento pa, kapwa Kristiyano. Grabe. Minsan ka lang mag-post, kaya tinatamad ako mag-post ng kung ano-ano eh. Pero pag sila nag-post, wagas. Pero pag ako'y nag-post, tapos. Ayun ako. Ayun sabi ko, kaya ito po yung topic po natin. Bakit kaya marami? Many are the afflictions of the righteous. Ay nako, ngayon naiintindihan ko na. Ito'y ginagamit ng Diyos na paraan para tayo hubugin at mapatungo makarating sa kanyang kaluwalhatian. Hallelujah! Ngayon ko lang po naintindihan na kaya pala tayo pinaparaan ng Panginoon Diyos sa ganitong klase ng pagsubok para tayo ay lumago, mag-mature. Yan, napaka-immature ko nung araw. Maniwala kayo. Parang galit ako sa mundo dahil bully po kasi tayo nung araw galit ako sa mundo. Basta ang alam ko, galit ako sa sarili ko, galit ako sa pamilya ko, galit ako sa mundo dahil sa nangyayari po sa buhay ko. Di ko alam. Nagagalit ako ng ako pala may problema. Ako pala yung may problema. Nung ma-realize ko, hindi pala yung mundo ang problema ko, sarili ko. Dahil kinukulang tayo sa pagtitiwala, kulang sa aral ng salita ng Diyos, kulang sa pag-aanalisa ng salita ng Diyos. Pero ngayon naintindihan po natin, hindi po sa pagbubuhat ng bangko. Sa kapurihan po ng Panginoon, medyo nag-mature na rin po naman. Kahit pa paano, ikaw naman. At tapos nung nakaranas po tayo ng mga matitinding pagsubok nung una, talagang grabe, ayoko na Lord, gusto ko na mag-resign. Alam po yan ng mga church members, ilang beses ako nagtangkang mag-resign. Kaya lang pag aalis na ako, nagdumating na nga po sa punto ng buhay ko, nagbalot na ako ng maleta. Ayoko na, uwi na ako sa amin. Pero nung ako'y papalis, may nag-uudyo sa akin bumalik. Nakaalis na po ako dito nung araw. Nako, hindi ko kinakaya Hindi ko makontain yung hirap, hindi ko mano yung mga pagsubok. Grabe. Kasi ang naninira sa akin, kapwa Kristiyano, ito to be honest, hindi tayo magiging hipokrito po sa pag-aaral nito. Ang masakit po talaga, ang matinding persecution nanggagaling sa loob ng kapwa Kristyanismo. Naku, matindi. Imbis na palakasin ang loob mo, papatahin ka pa nila sa paninira. Maniwala po kayo. Ay, nako. Ay buti na lamang po, andyan yung mga leader, andyan po yung iba nating kapatiran. Meron namang ipinanganak na talagang nag-encourage po sa atin para tayo ay maging matatag sa kabila ng mga pagsubok. Kaya ang ginawa ko po ito, technique to ginawa ko Ito, share ko lang, technique ito. Noong panahon na halos hindi ko kayanin ang bigat ng mga persecution, kasi ang nanggagaling ang persecution sa loob Nung hindi ko na halos kayanin, ito ginawa ko. Panginoon, kung totoong ako'y tinawag mo, lahat ng pag-uusig na yan na ibinabato sa akin, gawin mong pagpapala. Aba! Ibang klase si Lord. Grabe! Victory! Alam niyo, nangyari nung panahon na kasagsagang inuusig po tayo, maniwala po kayo, lahat ng masasakit na salitang pinakawalan ng dyablo sa pamamagitan ng mga taong ito, sabi ko, Lord, gawin mong tinapay. Totoo pong nangyari, nagugulat ako. May nagdadala ng tinapay. Nung may nagdadala ng tinapay, sabi ko, Lord, pwede ba lagyan mo ng palaman? Dahil nung panahon yung hirap na hirap, naku, totoo rin po. O ba, may nagdala ng tinapay, may dalang palaman. At lumipas po ang panahon at dumaan ang mga panahon, nako, maniwala po kayo, eto na ho ang bunga. Habang tumataas ang persecution, dumarami lalo ang pagpapala. Noong una, naguguluhan ako pero ngayon naiintindihan ko. Kaya sa tuwing may mag-uusig sa akin, natatawa na lang ako. May blessing namang darating. Kaya pag marami pong mga pag-uusig ngayon, sabi ko, excited ako. Dati nagagalit po talaga ako Totoo po yan. Ako po ay practical na tao. Ako po ay radical na tao. Sinasabi ko, pag kami nang uusig sa akin, galit na galit ako. Talagang gusto kong lumaban. Pero nung makita ko at tinuruan ako ng Lord na ganito, nung tinuruan ako ng Lord na maging matisin at sinampulan ko, sabi ko, gayahin ko nga si Pablo kahit hindi ko makopya itong mga ito. Tiniis po natin lahat at ngayon, grabe ang biyaya ng Panginoong Diyos na nakakarating po sa ating mga buhay. At sunod-sunod napagkamalan pa nga po tayo mukhang pera. Sinabihan pa tayo mukhang pera. Anong gagawin ko kung talagang dumarating po ang biyaya po sa atin? Alam nga namang pigilan ko yan. Siyempre hindi. Tatanggapin ko dahil alam ko galing sa Diyos na buhay. Kung si Elijah nga nung panahon nagugutom, inutusan ng Diyos ang uwak, para pakainin siya. Ngayon pa kaya? Hallelujah! Si
Sino hindi gagana maglingkod sa kabila ng mga pagsubok na ito at mayroong mga reward na ginagawa ang Diyos? Abay, talagang gaganahan ka, mga kapatid. Hallelujah. Normal pong dumarating, hindi po tayo nagsusulisit, kusa pong dumarating dahil sa pagsunod sa Panginoon Diyos, kusang dumarating ang mga biyaya ng Diyos. If we pass the test, we will get God's best. Di po ba, meron pa tayong acronym, pray until something happen. Nako, hallelujah, glory to Jesus. Nung una, mukha akong defeated. Mukha akong talunan palagi. Nako, wala. Ay, nako. Ilang beses umiyak yung mga church members kasi ilang beses ako nagtangkang umalis. Sabi ko, di ko na kaya. Ayoko na. Bakit may nag-interview po sa akin? Bakit ka aalis? Bakit ka magre-resign sa pagpapastor mo? Ayoko na ako. Ang masakit kasi ang hindi ko kasi matanggap, ang umuusig sa akin, kapwa pastor. Yun ang hindi ko matanggap. Kaya sabi ko, magre-resign na lang ako. Pare-pareho na lang yan. Wala nang pinagkaiba sa unbeliever, no? Ang masakit, itong mga kapwa malilingkod, hindi ko po pwedeng baguhin yung sinasabi ko just to please the listeners. No way. Sinasabi ko po is yung real talk. Ito po'y dinadanas na iba kung bakit maraming lingkod ng Diyos ang bumabagsak dahil pinababagsak ng kapwa lingkod, mga kapatid. Oh no! Kaya maraming tumatalikod at nagre-resign, imbis na tulungan, tayo po mismo nagsisiraan. Oh no! Kaya pagdating ng mga pagsubok na ito, ang yun, nung una, hindi ko rin maintindihan, pero ngayon, sabi ko, Lord, thank you. Ginamit mo itong mga taong ito para lalo akong mong gawing matatag na paglilingkod. Ay, nako, nauutal-utal na tuloy ako. Ay, basta kako, kung mainit ang eleksyon ngayon, mas mainit ang salita ng Diyos. Ay, ako. Huwag po kayo magagalit kung may tinatamaan na. Hindi ho ako mahilig magpatama. Ang salita po ng Diyos ay ginagamit po natin pang-ayos. Sabi nga po ng 2 Timothy kanina, binabasa natin 3:16, ang salita ng Diyos ay for reproof, for correction, for teaching. Tinuturo po ito ng Bible. Kung tamaan po tayo ng salita ng Diyos, wala po tayong magagawa. Hindi tayo makakaiwas kasi pinararaan tayo ng Diyos. Noong una, napapanood ko yung mga time ng panahon ni Emperor Nero, pinapakain sa leon. Ay, Diyos ko, nag-aawitan pa. Ito nangyayari sa mga Kristiyanong araw. Habang sila'y kakainin ng leon, pinaparusahan, umaawit pa sa Panginoon. Yung iba nga, ngayon, panahon natin, in our modern day, pag hindi nagustuhan yung salitang masakit, na ayon lang sa salita ng Diyos, pagka salita sakit ng galing sa tao, masakit po talaga eh. Pero pagka yung salita galing sa Diyos, kahit masakit, natatanggap. Iba po magkaiba po talaga. Ay nako, maniwala po kayo. Kaya nga sabi ko nga po sa Panginoon Diyos, Lord, ngayon nakita ko ang kagandahan ng pag-uusig nito. Kapag, alam po yan ng mga leader, kapag ako'y nakakarinig ng masasakit na salita, nako, may pagpapala na namang darating. Bakit po kanyo? Ito ang aking motivation ngayon. Be a positive thinker. If you get a positive thinking, you get a positive result. Hallelujah! But if you have a negative thinking, you will get a negative result. Kaya yun po yung mindsetting na ginagawa po natin, yung self-motivation na ginagawa po natin, na be a positive thinker. Hallelujah! Nung una, nagiging negative ako, kaya ako nagkabagsak-bagsak kasi pagka maglilingkod ako sa, ay, ganyan si Alex, masama ugali niya, pangit ang ugali niya, nakaka-discourage eh. Ngayon, mas matindi po ngayon, the higher the level, the persecution, the higher the blessing, and the higher the persecution, the higher the glory of God para sa buhay po natin, mga kapatid. Ito, may naalala ko. May oras pa naman, may naalala ko. Ito ginawa ko motivation na. Ito, maganda to. Pakinggan ninyo, mga kapatid. Pakinggan ninyo. Nung ako'y pinag-uusig at nakakaranas ng matitindi mga persecution, sabi ko, teka. Bakit kaya? Ngayon alam ko na. Ibig sabihin, ito yung ginawa ko self-motivation ko, ibig sabihin, meron kang dating. Pag hindi ka pinapansin sa lipunan, abay, mag-isip ka, wala kang impact.
Ay, ang ginawa ko, alam ko na. Ibig sabihin, namumroblema sila sa akin. Pinapansin. Ayoko magkwento na ibuhay ng ibang tao. Yung sarili ko na lang para medyo, safe po tayong magsalita. Alam ko na. Pag ako'y pinag-uusig ng mga tao at pinag-uusapan, may dating ako, pero medyo pinaglalaanan nila ako ng panahon para pag-usapan. Pero pinag-chichismisan nila ako, ba ako yung sikat sa kanilang topic? May nakakatuwa naman. Kapag alam mo na yung stand mo sa Panginoon, sa paglilingkod mo sa Diyos, nako, maniwala po kayo, gaganahan ka po lalong maglingkod sa Panginoon. Grabe pong ginagawa ng Diyos, lalo sa panahong ito. Nako, maniwala kayo. Pag naglingkod tayo, may kasamang pagsubok. Ito, alam nyo, sa susunod natin pag-usapan nyo, blessed are the pure in heart, for they see the kingdom of God. Blessed, blessed. Mapapalad ang mga pinag-uusig ng dahil sa pagsunod sa ating Panginoon Diyos. Mapapalad yung mga pinaglalait, mapalad ang mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Marami po yan, patungkol po dyan. Kaya sabi ko, wow, di lalo po ito. Ang tanong natin, bakit marami tayong nararanasan ganito? Bakit maraming affliction? Bakit maraming kasawian? Kahit mga tagasunod ni Kristo dumaranas. Kasi isa lang po nakita ko, tinuturuan tayo ng ating Diyos na buhay, mga kapatid. Hallelujah! Glory to Jesus, Salamat sa Panginoon! Salamat sa Panginoong Diyos sa umagang ito, mga kapatid. Isa na namang may natalakay na natapos sa araw ng Lunes na bless na bless. Salamat sa Panginoon Diyos. Ay po'y manalangin at magpasalamat. Salamat o Diyos sa kabila ng mga ganitong mga pangyayari sa buhay namin. Kami ay pinapalakas mo, kami tinuturuan mo, gabayan mo aming mga puso na matawid namin ang lahat ng klase ng pagsubok. At sa kabila ito'y maging excited kami katulad ng mga unang Kristiyanong excited kapag dumadaan sa mga pagsubok. Tuwang-tuwa pa sila pag sila'y pinupugutan ng ulo. Tuwang-tuwa pa sila pag sila'y pinapakain sa leon. At katulad ng attitude ni Pablo, nananabik siyang makita ang Panginoon. Salamat po Diyos, bigyan mo po kami ng ganitong mga karakter na sa kabila ng pagsubok, lalo kaming naging excited maglingkod. Abang ikaw ay matyaga naming hinihintay. Sapagkat sa kabila mga pagsubok nito kapag kami nakapasa, ay matatamo namin ang kalwalatian sa iyong kaharian. Panginoon Diyos, dinadalahin ko na patatagin mo pa po yung mga Kristiyanong nanghihina ay magkaroon ng kalakasan. Yung mga Kristiyanong nanlalambot sa paglilingkod, Panginoon, ay muling lumakas. Yung mga Kristiyanong nagnanais ng tumalikod, muli mong ibalik at pagliniwanagin ang aming mga kaisipan. Sapagkat may naghihintay na kalwalatian sa lahat ng makapapasa sa iyong pagsubok, Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat tunay na kami ay binibigyan mo ng kagalakan sa aming mga puso. At dalangin ko po sa araw na ito, O Diyos, na pagpalain mo bawat isa, maagang pupunta sa presinto yung iba para bumoto. Ingatan mo po kami. Ikaw ang humawak sa aming mga kamay. Hallelujah, glory to God. Ingatan po ang aming bayan, Panginoon ng bansang Pilipinas. Itinataas ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. At maging yung mga mahalal, Panginoon, na mapalad na mahalal at maluluklok dahil ito ang iyong kagustuhan. Pagpalain niyo po sila at gabayan at bigyan ng karunungan at takot, O Diyos, lalo na sa iyo, Panginoon. At maging tapat sa paglilingkod ang aming mga opisyalis ng barangay. Huwag mong hayaang maluluklok sa upuan ng mga korap na opisyal ng barangay. Ilagay mo yung mga taong may takot sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Ingatan mo po ang aming bayan, ingatan mo po ang aming puso. At makalampas kami sa matitinding pagsubok at naghihintay ang kalwalatian sa amin sa bawat makapapasa. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Mahaba po ang bakasyon namin, Panginoon. Ibubuhos namin ang panahon sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Dakilang Diyos, ito po ang aming panalangin at nagpapasalamat kami sa Panginoon sa araw na ito ng Lunes na bless na bless. Sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Muli pagbati po sa inyo pong lahat dyan. Kila Sister Andrea Bracero. Magandang umaga, kapatid. Sa ating pong mga kapatid dyan kay Jenalyn sa turno natin ng Barangay Tabula, Nueva Ecija, San Jose, Nueva Ecija. Sister kay Kagawad Susan Corpus, magandang umaga. Kay Kagawad Nani Garcia, magandang umaga. Kay Kagawad Jack Likay ng Lupao, Nueva Ecija.
Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dyan sa ating lahat dyan sa Panginoon. Salitang buhay sa puso mo. At syempre mga kababayan po natin dyan sa Lukban, Quezon, magandang umaga. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa iyo. Dahil sa sulinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Bless na bless ang araw na ito mga kapatid. Buhay sa puso mo. Ingat po tayo sa pagpunta po natin sa mga botohan. Tinig sa itaas Baka merong nakaabang. mong gawing gabay. Matakot po tayo sa Diyos. Salamat po, ingatan po tayo ng Panginoon. Gagayak po tayo, papunta rin po tayo sa mga presinto. Hallelujah, glory to God. Salamat po sa inyong lahat dyan. Purihin ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong manalangin para sa ating bayan. Konting tiis pa, pag maraming pagsubok, konting tiis pa. Yung mga nakakaranas po ng matinding pagsubok, huwag kayong susuko. Maniwala po kayo, daan dyan ng Panginoon. Buhay ay Hindi ho nawawala ang Diyos. simulang pasalamat. Hindi nawawala si Lord. Tayo yung nagwawala. Dapat Sa lahat ng oras, ang Diyos ay present. He is omnipresent God. Nasa lahat ng dako, nasa lahat ng panahon. may sa atin. Tinig sa itaas. Huwag tayong maging kampante, tandaan po natin, paalala, si Kristo ay magbabalik. Salitang buhay sa O yung mga kapatid po natin dyan sa Maribeles Bataan, malapit-lapit na po tayong magkita-kita. tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Yung mga kapatid po natin dyan, sila Brother Merano na nasa Season Pangasinan na, lumipat from Palayan City. Dahil siya'y tunay. At syempre, congratulations once again. Naku, grabe naman tong kapatid to. Sa Biyernes na po, ang lipad ni Brother Sam Soto papuntang Canada. Sapat ang kanyang Good luck po sa inyo pong lahat dyan. God bless mga kapatid. Kila Sister Lolita Yublera Dionisio. Kay Jerry Yublera ng Santa Maria, Bulacan. Marami pong salamat. Kay Andrew Malyari wala na sa Saudi Arabia. Nakabalik na yata. Narito na sa Pilipinas. Kay Ate Edelina Rosena na nasa Taiwan. Marami pong salamat dyan sa Panginoon. Kay Pastor Anthony Basan. Nakita ko po dumaan kay Pastor Romeo Barroca. Magandang umaga. Pinagpala ang araw na Lunes na bless. Mahaba ang bakasyon, makakapahinga po tayo, mag-focus tayo sa salita ng Panginoon. Tinig sa itaas ang tanging Victory. mong gawing gabay. Tinig na mula Alam na po at sa mapagpalang araw sa ating lahat dyan. God bless po, ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan. Huwag niyo pong pababayaan na tayo po ay mawala sa paglilingkod sa Panginoon. Salitang buhay sa puso mo. Mga Kristiyano, ingat-ingat po tayo sa pagse-celebrate ng panahong ito. Iyakin natin ito ay para sa Diyos. Huwag tayong nabubuhay sa tradisyon. Baka magkaroon tayo ng konsumisyon. Dahil siya'y tunay. Family Day! Maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Paalam na po sa inyo po ang pagpapala ng Diyos Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo. Tanggapin niyo po ang salita ng Diyos. God bless. Paalam. Pagtawag niya ang pakinggan. Hallelujah. Salitang buhay.